Ay may mga katotoo, proof from the Old Testament, New Testament, at ng mga testimonies po ng Father, ng mga Apostles, na si Kristo po ay tunay na Diyos. Pero this time po, makikita po natin na si Kristo po ay tunay na Diyos sapagkat He possesses divine attributes. Kapag sinabi po natin attributes, ang ibang term po dito, katangian. Tama po naman. Pagka po ang usapan din po ay attributes po ng Panginoon, we have to understand po that it is categorized into two. Maybe nadaanan niyo na po. Yung una po is yung communicable attributes. Yung isa po, incommunicable attributes. Divine attributes or moral attributes. Ganun po siya. Kapag sinabi po communicable attributes, ito po yung mga katangian po na somewhat mayroon din po ang tao. Halimbawa, God is love. Eh di po ba, we know what the concept of love is. God is merciful. O alam din natin kung paano po tayo maging merciful sa kapwa. God is gracious, God is good. Yun po yung communicable attributes. Kapag sinabi pong incommunicable attributes, ito po yung mga katangian na ang Diyos lang po meron. Hindi po mayroon na lang maglikha. Si Lord lang po meron po dito. Para po mas maging madali po tandaan, ito po yung mga kadalasan tinatawag po na mga omni. Ano po yung mga gano'n? Okay, yun po yun. Pero sa umpisa po natin, hindi po omni ang i-emphasize po natin. Isa po sa mahalaga pong katangian ni Kristo na minsan po ay hindi po nabibigyan halaga. Ito po yun. Eternality of the Lord Jesus Christ. When we say eternality po mga kapatid, it only means one thing. Christ exists before creation. Christ is already there before His incarnation. Ibig sabihin po, nandyan na si Kristo, nag-i-exist na siya, bago pa po siya magkatawang tao. At bago pa po niya likhain ang lahat ng nakikita po natin. Nandyan na po siya. Because logically speaking po, mga kapatid, hindi mo maaari po na mag-create ni Kristo ang lahat kung siya rin po ay una-unang creation sa Kanya. Tama po ba? Creator muna po dapat ang mauna. Kaya po mula doon makikita natin, pinapakita po ito na incommunicable attribute ito sapagkat si ang Diyos lang po ang eternal in nature. Wala po natin yan. Now, meron po tayong verse po dyan. Tingnan niyo po. So, John chapter 1, verse 1 to 3. Tingnan niyo po mabuti. Kasi mula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Tingnan niyo po. Nasaan na daw po yung salita? Nakasimula pa lang. Kasama na siya ng Diyos. At siya ay Diyos. So, ano po ibig sabihin niyan? Eternal in nature po si Jesus Christ. Tama po? Yung kanya pong divine aspect ay makikita na po natin dyan. At sinabi po siya ay Diyos, kapantay po niya ang Panginoon. Co-existent siya, co-eternal siya, and co-powerful siya. Makikita niyo po na si Lord na meron po talaga yan. Verse 2. Kasi mula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Tingnan niyo po. At kung wala siya, ay hindi niya nagawa ang anumang bagay na ginawa. Kaya po from here po makikita natin, Christ as the Creator must necessarily exist before His creation. Nagpapakita, again, na siya po ay eternal in nature. Now, if someone will ask, saan nagmula si Kristo? Saan nag-originate si Kristo? Wala. Ang hirap ko sagutin nun, no? Wala. Kasi po, laruin natin ang idea lang. If meron pong lumikha kay Kristo, if lang, kung may lumikha po sa Kanya, then mas magiging mahirap po ang equation. Kasi kailangan natin kilalanin si Kristo, and at the same time, kilalanin natin yung lumikha, sa lumikha kay Kristo, at ano po, di ba katapos nun eh? Kikilalanin din po natin lumikha ng lumikha kay Kristo. So ang tawag ko po doon, endless continuum. Endless yun, hindi ka matatapos doon. Kasi po, we fail to understand na si Lord po, ang Diyos natin po sinasamba, ay self-sufficient. Hindi po siya created being. He exists on His own. Buo siya, kahit wala po tayo. Kaya po siya po yung unmover, siya po yung uncostkos, sabi po ni Thomas Aquinas at saka po ni Augustine. Isa pa pong verse, ang sabi po, sa Micah chapter 5 verse 2, ngunit ikaw, Bethlehem, Israel, pamasko po ito eh. Na hindi ko bang mapabilang sa maangkan ng kuda, mula sa iyo ay lalabas o magmumula para sa akin ang isa na mali, pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una pa, mula ng walang hanggan. So from these two verses po, we can clearly see na si Kristo po ay nag-exist na eternally. Again, alalahanin niyo po yan
He exists eternally. Kasi po mamaya may babanggain po tayo na maling katuruan dyan na ang tawag po ay Arianism. Okay, mamaya mas mapapaliwanag ko po yun. So, una po, na patunay na si Kristo po ay tuloy na Diyos, eternal siya in nature. Okay po. Pangalawa po is yung immutability ng ating Panginoon. Kapag sinabi pong immutability, ano pong ibig sabihin? God does not change. Hindi po siya nagbabago. Okay? He remains the same. Alam niyo po, may garuan kami lagi. Kung po yung seminary, ang tawag po namin sa pagkain po sa kantin, immutable. Imagine, 5 taon po kami doon, immutable yung pagkain. Lunes pa lang yung ulam sa Biyernes, alam mo na kung ano po ulam eh. Munggo, galunggong, mga ganyan. Pati po gulay, alam mo na. Kaya sabi, kabiruan po namin, hindi ka pa kumakain, alam mo na lasa. Parang gano'n po, hindi nababago po yung pagkain sa previous po, panahon po na yun. Pero again, ibig sabihin naman po nun is, it does not change. Hindi na mabago ang kalikasan ng ating Panginoon. Now, immutability refers to, sabi po natin yan, ayan, God does not change His mind. God does not change His character. And that God remains what? Perfect. Hindi po yan mawawala. What happens kapag i-list po natin yung perfection ng Diyos? Hindi na siya Diyos. Papo natin, kapag nabago po ang isipan ng Panginoon, bakit nabago? Ibig sabihin, hindi po complete, hindi infinite when it comes to knowledge. Tama po ba? Hindi na siya Diyos. Pero bakit po kaya minsan, ang perspective po na ilan, bigla nagkaw sa akin kong isipan, sorry po. Ang perspective po na yan, kapag ikaw at ako ay nananalangin, pwede natin baguhin ang isipan ng Diyos. Na-encounter niyo na po ba yun? Ay, ako lang po ba? Sabi ko namin, ako lang po masamang nilang po dito. Pero marami na-encounter niyo na po yun. No? Ang lagi kong ginagamit dito, yung kay Jonah sa Nineveh. Alam niyo po yun? Nagugunawin ng Panginoon ng Nineveh. Pero hindi naman po eh. Actually, sinabi ng Panginoon, if you don't repent, may condition po siya. Nag-repent po yung mga taga-Nineveh. Of course, you hold the Lord yung punishment po sa kanila. Kaya hindi po niya ginuna. But that does not necessarily mean binago ng Diyos yung isipan po niya at decision po niya. Nakita niyo po yan? Most of the time po sa prayer, ang binabago po ng Panginoon yung isipan niya. Isipan natin. Hindi po yung kalooban niya, tinitwist niya. Kalooban natin ang binabago niya. Hanggang sa ang kalooban po natin ay ma-align sa kalooban po niya. Nakuha po natin. At kapag pinanalangin na po natin ang kalooban niya, right there and then, tutuparin niya ang panalangin natin sapagkat yun ay ayon na sa akin po panalangin. Sa ayon na sa kanya po kalooban. Yun po yun. So again, kapag sinabi po immutability ng Diyos, God does not change. Okay po? Sabi po sa Hebrews 13:8 ay ganito. Ayan, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Hebrews chapter 1 verses 10 to 12 also says, and you, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment, like a robe. You will roll them up. Like a garment, they will be changed, but you are the same, and your years will have no end. Ito po, dalawa na po makikita natin dyan eh. Eternality, tama po? At saka po, immutability ng ating po Panginoon. Pangatlo po, meron po tayo tinatawag ito. Napungan po ito eh. Omnipresence po ng ating Diyos. Now, kapag sinabi po natin omnipresence, or when to say that God is omnipresent, is to say that God is present everywhere. Okay po? Everything is in God's immediate presence. Lahat to po ay malapit sa presensya po ng Panginoon. Wala hong makakapagtago. Kaya nga po, di ba sabi ko na sa lista, where can I hide from you? Saan ako makapagtatago sa iyo? Omnipresent ka eh. Kahit saan lumalap ako pagpunta, naroon ka. Because everything is in God's immediate presence. Now, there is a verse po in the New Testament that testifies about the omnipresence of Christ. That's in Matthew 28:20. Ano po sabi po doon? Teaching them to observe all that I have commanded you, hear you po. And behold, I am with you always to the end of the age.
Sa lahat ng panahon, di ba may awit na yung ganyan, Diyos ka sa amin. Ibig sabihin, sa lahat ng panahon, nariyan ka para sa amin. Kasama ka namin palagi. Alam niyo po, nung ako po'y bata, mahatakutin po ako eh. Nare-recall ko po, nung sa bahay po namin sa Kalumpit, yung CR po namin na second floor, kasi po lagi pong baha. Pagka po umihi ang palaka doon, babaha na po eh. Ganun po kalala po sa Kalumpit. Kaya po, nilagay po nila mami dahil siguro yung CR namin second floor para pagbaha. Safe pa rin po yung palikuran namin. So, nare-recall ko po na ako po ay bata. Talagang mahatakutin po ako. Kasi, pakiramdam ko po nung bata ako, nakilaki yung bahay namin. Pero ngayon, pag-tinitignan ko, ang liit na. Kasi po, malaki na ako eh. So, doon po sa bahay po namin, may pasilyo pong ganyan, sa dulo po yung CR. And most of the time, kapag ka po kumakain kami, nanonood kami, nasa baba po kami. Naalala ko po, pag ako po'y aakyat, hindi ako makaakyat. Kahit na magkandaigin po ako, hindi ako aakyat. Maliban na lang po, nabukas yung ilaw. At saka po may kasama ako aakyat. Kasi nga, malatakutin po ako eh. Ngayon hindi na po, sa asawa na po ako takot. Tapusan pala po eh, no? So naalala ko po, sabi po ng ate ko, huwag ka matakot, kasama mo naman ng Panginoon. Lagi po, sabi ko, lagi ko naman narinig yan, pero bakit yun takot pa rin ako? O sige, dahil may ko ako sumisip ng bata ako, sabi po ng ate ko, dahil mo lang kasama natin ng Diyos. Alam niyo po yung gano'n? Inabutan niyo po ba yan? Grabe, at tanda ko na pala. Ako na pala ata ako ko sa henerasyon po ng mga kanta po na yun. Pero alam niyo po, kinanta ko po yun. Tapos hanggang ngayon, pag nare-recall ko po yung song na, kasama natin si Lord, there's nothing to fear. Kasama natin si Lord, there's nothing to worry about. Kasi tandaan po natin, kapag nawala po sa isipan po natin na si Lord ay lagi tayong malapit sa presensya po ng Panginoon, of course, maging anxious po tayo. Tama po ba? Matatakot po tayo at mangangamba po tayo. That's the positive aspect po ng omnipresence. Pero alam niyo po yung negative aspect po niyan, minsan po, even sa paggawa ng kasalanan, nakakalimutan natin, nandyan din si Lord. Tama po ba? Nakakaalala lang siya kapag panahon na kailangan na. Pero pagka po, sa pagsunod na, ay nakakalimot na. Kaya po ito po is practical reminder po yan sa atin, na ang Panginoon lagi po nandyan sa atin. Lagi po siya nakamasid. Hindi lang yun, lagi natin kasama. Sapagkat everything is in His immediate presence. Okay po? Sunod po, tingnan po natin. Yung tinatawag po na omniscience. May omniscience po yan. Omniscience po. When we say that God is omniscient, we need to say God is all-knowing. Alam po natin yan. Lahat ng bagay po ay alam na ng Diyos. Ito po, question. Naniniwala po ba kayo na ang Panginoon hindi na nag-iisip? Okay. Hindi na po siya nag-iisip in the sense na meron pang kulang sa kaalaman niya. Tama po ba? Alam na po niya lahat ng bagay. Bago pa mangyari ang isang bagay, He already knows it. Bago pa mo mag-decide ng kahit na ano, alam na niya po yan. Kasi wala pong makakalusot sa omniscience ng ating pong Panginoon. Sabi nga po natin dito, nothing happens without His knowledge. God never learns anything because He knows it all. Tayo po, kaya tayo nag-aaral because we want to learn. Kasi hindi natin alam ang lahat ng bagay. Tama po ba? Ang Panginoon, hindi na po siya ganun kasi alam na nga po niya lahat. Now, to say that Christ is omniscient, as a second person of the Trinity, He knows all things. What the Father knows, He knows too, and the Holy Spirit knows it too. Alam din po yan ang Banal na Espiritu. Now, sabi ko sa John 2:23-25, tingnan po ninyo. Now, when He was in Jerusalem at the Passover feast, many believed in His name when they saw the signs that He was doing. But Jesus, on His part, did not entrust Himself to them because, ano po sabi? He knew all people. Alam daw po niya kung ano po ang laman ng puso at isipan ng mga taong nakapalibot po sa Kanya. At sabi pa niya, and needed no one to bear witness about man, for He Himself knew what was in man. Hindi na daw po niya kailangan pa ng sino pang magpatong-patong o patungkol doon sa mga tao na yun na kasama niya. Sabi niya, alam ko na yan. Alam niyo po, parang ganito po yan. Alam niyo po yung phrase na ginagamit ng maraming ito? Alam ko na ang karakas ko. Alam niyo ba yung gano'n? Alam ko na kung ang takbo ng isipan niya. Pero ito po, ang kaibahan nito, tayo sinasabi natin, alam ko na ang takbo ng isipan niya, pero may element of uncertainty pa din. Tama? Pero ang Panginoon, lahat ng detalye niya, alam na alam niya.
Kaya nga po sinasabi natin wala tayong makitatago sa Kanya. Kanina, hindi tayo makapagtatago sa Diyos kasi omnipresent si Lord. Ngayon, wala din tayong makitatago sa Kanya kasi alam niya lahat ng bagay. Kuha po ba natin yan? Kaya doon natin makikita, ganyan po, yan po ipatunay po na totoo nga po na si Kristo po ay meron po divine divine attribute na makikita natin, alam po niya lahat ng bagay. Now, when we say omniscient po ang ating pong Panginoon, we also need to say that Christ knows everything about God. Okay po? For Him, in all the treasures of wisdom, in Him pala, all the treasures of wisdom and knowledge are all hidden. It's like what Paul said in Colossians chapter 2, verses 2 to 3. Ang sabi po, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge, tingin niyo po, and the knowledge of God's what? Mystery, which is Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. So, Christ is the very wisdom of the Father. Kaya pagdating po sa anumang katotohanan patungkol po sa Diyos, si Kristo lang po nakakaalam. So, if Christ is omniscient po, mga kapatid, possessing this divine attribute as the second person of the Trinity, then ito pong tanong, how come that He Himself said that He doesn't know the timing of His return? Tama po ba? Omniscient po ba si Jesus Christ? Yes. Eh bakit kung may nagtanong sa Kanya, kailan ba ka ba muling babalik? O kailan ba ang pagdating ng kaharian ng Panginoon? Ano po ang sagot po niya? Sa Matthew chapter 24, verse 36, sabi niya, but concerning that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only. Kapatid, does this contradict our notion that Christ is omniscient? Does this imply that if Christ doesn't know the time of His second coming, it means that He is not omniscient at all? If so, He is not God. Tama po ba? He is not God. So yun po, mabigat na statement. Kung hindi talaga niya alam kung kailan siya maling babalik, at kiniklaim niya na siya po ay Diyos, He is not God. He is a liar who says what He is not. How can we answer this? Mabigat po yun. Tama po ba? Pero hindi natin pwede i-set aside yung mismong statement ni Kristo sapagkat siya mismo nagsabi nun. Tapos tayo, pinapatunayan po natin siya po ay omniscient sapagkat siya po ay tunay na Diyos. Pero sabi niya, apparently, di umano, ay meron po siya isang bagay hindi niya alam. Alam niyo po mga kapatid, yung mga Arians, yung mga followers po ni Bishop Arius, yung church fathers na panahon po, Arians reasoned and they argued that since the Son of God did not know the time of His own return, He could not be omniscient by definition. Alam niyo po yung INC sa panahon natin ngayon? Sila po yung mga nag-a-adhere doon po sa turo po ni Arians. Ang belief po ni Arius ay si Kristo po ay tao lamang. At ang argument po nila dito, since hindi alam ni Kristo kung kailan siya maling babalik, patunay yan na tao lang siya, hindi siya tunay na Diyos. Wala siyang divine nature. So, ang tanong po sa atin dito is, how are we going to answer that? How are we going to reconcile this verse at doon po sa paniniwala po natin na omniscient si Jesus Christ? Now, marami pong iba't ibang mga answers na pwede po natin makuha. But the simple answer would be, tingnan niyo po, when Christ said He did not know the timing of His return, the eternal Son of God was speaking with a human mouth. Tama po ba? He was speaking with a human mouth, out of a human soul, with limited knowledge as a man, in perfect submission to His Father's salvation plan. So, in other words po, nang sinabi iyan ng ating pong Panginoong Jesus, siya po ay nagkasalita mula sa kanyang human nature lamang. Nakuha po ba natin yan? He answered that question according to His human nature. And that does not or did not diminish His deity. Hindi po niya nabawasan yung divinity ng ating Panginoon.
Kasi tingnan niyo po, after po niya mag-resurrect, tinanong siya ulit eh. Tama po, kailan ka babalik? Iba na po yung sagot niya eh. Ang sagot ng Panginoon, it's not for you to know. Ang dapat mong gawin is maghihanda ka na. Because at that moment, hindi talaga i-disclose ng Panginoong Kristo kung kailan siya babalik. Ang sinabi lang niya, maghihanda kayo sa lahat ng panahon. Nakita niyo po yung difference na ngayon? Yung second answer niya, same question po, ay yun na po siya, iba po doon sa una niyang kasagutan. Sapagkat yung unang kasagutan niya ay mula po sa human nature po niya. Nakuha po ba natin yan? Now, tingnan niyo po, sabi din po ni John MacArthur, meron po siya maganda pong observation. Sabi po ni John MacArthur, Christ voluntarily what? Mahalaga po yan. Huwag naman niyo pong kakalimutan yung term na ginamit niya. Christ voluntarily restricted his use of certain divine attributes when he became flesh. Nung siya daw po ay nagkatawang tao. Hindi niya in-exercise, hindi niya ginamit yung ilang po mga divine attributes. Sabi pa po niya, it was not that he lost any divine attributes. Hindi po yung nakakahulugan na nawala po sa kanya lahat ng divine attributes. Pero ang point niya, pinili niya na isuspend yung paggamit nun. Pinili po niya na hindi po niya gamitin yung divine attributes po na yun. Sabi niyo, he voluntarily laid aside the use of some of them and would not manifest those attributes except as directed by his Father. So, in other words po, dito natin ngayon makikita na nung nagkatawang tao po si Kristo, hindi nawala yung mga katangian niya bilang Diyos. Yung mga kapangyarihan niya bilang Diyos. But there are some instances po na hindi niya in-exercise yun. At yung mga ibang mga pagkakataon na ginamit po niya, yung kapangyarihan niya bilang Diyos, iyon lang po yung ayon sa kalooban ng Ama. Consistent po ba tayo ng Scripture? Yes. Kasi sinabi po ng Scripture, ganito, siya mismo rin po nandun. Ako ay napalit po para gawin ay kalooban ng Ama. Kita po rin yan? Simula po una hanggang dulo, nandun pinapakita po, siya po ay nakasubmit sa kalooban po ng ating Diyos Ama. Kaya po mula po dito, makikita po natin, wala mo magiging problema sa omniscience si Kristo. He simply chose not to disclose it. Meron ba bang question po doon? Sige po. Until now, nasagot niyo po. Pero somehow, on the other point, there is nothing that nakakaroon tayo ay na limited lang. Lumalabas na yung limited. Then, our justification is, ay salita lang siya yun, kasi for that for human flesh, to support the perfect plan ng Lord. Pero ano po ba yun? Talagang hindi niya lang alam bilang tao o yun lang hanggang din na yung binigay sa kanya challenge na kanya father will not fail? Or kilos na lang hindi sabihin? Or kilos na lang hindi sabihin? Nag-live ba siya? Yun lang po. Kilos lang po saan natin dito may nag-stand. Now, doon po sa mga options na binigay niyo din po ngayon, pero dito po makikita po na kasi actual words po ng Panginoon, sabi niya that even the angels of heaven, nor the Son. Kasi nga po, kaya po, nor the Son, doon po tayo nag-a-appeal ngayon na talagang nag-speak siya according to his human nature na may limitado po pagdating po sa understanding and knowledge. Now, we have to understand, ito po yung sinasabi ko po kanina, na yung kanya pong kalikasan, very complex. Alam niyo po, mahirap po ba manawain po Trinity? Ay, napakadali po yata sa inyo yung nawain po Trinity. So ito, sorry po sa term na, naku po, mind-boggling talaga po kung paano mo makukuha yung concept po ng Trinity. Tama po? At ito po tandaan ninyo. Kapag ang kalikasan na po ni Kristo ang pinag-uusapan, same level of difficulty ng Trinity. So, doon po ako mag-a-appeal. It's very difficult for us na ma-draw yung line. Kaya po dito, ang answer po natin, nagsasalita si Christian ayon sa kanya pong human nature. Kaya bilang, tama, sa kanya pong human nature, may limitation yan. Pero sa kanya pong divine nature, wala pong limitation. Nakuha po natin. Kaya po noong oras po na yun, the safest answer would be, nagsalita siya according sa kanya pong human nature. Tapos pangalawa po,
inevitably, talagang sabihin niya, it's not for us to know kung kailan siya darating. Kasi practically speaking po, tingin po ninyo, ito po actual words na narinig ko sa isa nating kapatiran mula sa ibang church. Dito po sabihin ko anong church, pero kung hindi po ako sabihin ko po saan. Chinismis mo po eh. Pero sabi po niya gito, Pastor, ba't kaya hindi lang sinabi ni Lord kung kailan siya babalik? Hindi ko rin po alam eh. Pero sabi niya ganito eh. Bakit po? Sabi niya, syempre, malapit na. Doon lang pagtitino talaga. Kasi minsan bumigay ng mentality eh. Practical aspect po. Ang problema po sabi ko sa kanya, how sure are you na aabot ka sa oras na yun? Tama po? So practically speaking, it's not really for us to know when. The real question is, handa ba tayo sa pagbabalik niya? That's the point of it. Kaya po dun sa question ko rin niyo kuya, basically, ang sagot po talaga natin yun, Christ speaks according to His human nature. Yun po ang pinaka-safe po natin. Sige. Tama, human nature kasi kung hindi siya may dapat yung human nature, hindi dapat siya nasasaktan ng mga human soldier before. Dahil he can use his power to control, yung mind ng mga soldier na huwag na masaktan. Maganda pa parang nga siya nilookan siya ng ano niya. So, tama. So, pwede maging big destination natin or yung natin human nature na Thank you po. Mamaya, dadaanan po natin yung katangian ng human nature. Sa this afternoon, dadaanan po natin yan. Thank you po, thank you po. Pero alam niyo po, yung mga ganong question po ng mga bata, kahit ano po edad nila, dapat po siya deal seriously. Kasi alam niyo po, yan ang maging formative years nila eh. Yan ang maging foundation po nila. Bigay po ako ng example. Bago po si Ate Arlene. Bigay po ako ng example. Yung anak ko po, kamakailan, di ba na, siguro mga bandang January po yun. Nagtanong, kasi nagbabasa po ako sa kanya ng books, sa kami kay Adam and Eve. Ang tanong niya ganito, Tatay, why did God send Adam outside the garden? Sabi ko na po, mahaba-haba. Medyo inaantok nga ako. Alam na po, alas 10 na po nun eh. Sabi ko na, kasi the reason why God sent Adam away outside the garden is because they disobeyed God. What did they do? Ganun siya. They ate the apple. Sabi gano'n, anak, that's not apple. Apple yung kulay red eh. Sabi nga, apple yung kulay red eh. Kasi nga po, di ba, most of the time, pag ako may mga storybooks sa ganyan, mukhang apple talaga. Sabi ko na, hindi yung apple. Okay. Why did he eat the apple? Puro apple siya. Pero minor detail po yun, pero kailangan siya i-correct. Hanggang ngayon po, apple pa rin po alam niya. Pero gets niya na hindi po apple talaga. Siguro due to this limitation po na understanding sa ngayon, yun pa rin ang kaya niyang sabihin. Kasi yun lang po nakikita niya buhay. Apple. Paborito niya kasi po apple eh. Kaya yun po ang kanya sinasabi. Tapos naman sa instance mo, napakinggan mo po yung asawa ko. Ako hindi po ang sumbungan. Yung asawa ko, tsaka ako si kapatid ko nila po ang sumbong. So, si Joy po, tinatanong siya ni Kino, nung eldest son ko, sabi niya, Nay, why did Christ die on the cross? Sabi ko, nakatingin po ko sa asawa ko. Siguro, ayusin ko sagot po dyan. Sabi ko, kasi ano po yun? Yan ang po magiging foundation ng bata hanggang pagtanda na. Sabi po ni Joy, tama yung sagot niya, because He saved us. We are sinners, and no one can save us but Him. Sinners? What's that? Sabi, remember, pag ikaw naliligo ka kasi meron kang dirt sa katawan mo. Kasi yun lang po kaya, naliligo ka para malinis yung katawan mo. Sabi niya, just like now, you're clean. Sabi niya, ay, hindi na ako sinner. Wash na ako, ligo na ako eh. Sabi niya, no, that's not it. Ginamit na natin kwento yung story lang yun para maintindihan mo. We are sinners po, hindi because of the physical dirt. Kundi dahil sa disobedience natin kayo. Pero sabi po ng bata, kaya pala, parang ganyan siya, kaya pala bad disobey. Nakuha niyo po yung point? So, sa simple conversations po na gano'n, na-inculcate na po sa bata yung biblical concept sa kanila. Kaya po yung mga gano'ng question, huwag niyo po i-dismiss yun. Alam niyo po bakit? Kasi pagka hindi nasagot ng magulang yan, saan pupunta yan? Okay. Pag sa mundo nagpunta yan, mas mahihirapan na kayong habulin yan. Nakuha po ninyo point? At huwag niyo pong i-disregard. Huwag ka na nga magdala na ganyan, tanong mo na si pastor. Hindi po. Pag
Pag hindi niyo po alam ang sagot, it's not harmful to say, anak, let's study it together. Iba po yung impact nun sa bata. Iba po yung impact nun. Yung pagsimuloy ko tayo. Hindi, dagdag lang po dun kay Kuya Rumier. Kasi diba, human nature, so tayo din naman, diba? Alam natin yung birthday natin, pero hindi natin alam yung kamatayan natin. So, yun nga po, speak ng human attributes. Tapos, nabubuhay tayo, submitting dun sa obedience natin sa sa kalooban din po ng Panginoon sa atin. Thank you po. Thank you po. Good analogy din po yun. May question pa po doon? Okay, so clear na po sa atin yun. Okay, sige po, tuloy po tayo. Sabi po, since we believe po na ang Panginoon po ay hindi po niya sinabi, practically speaking, kung kailan po siya muli pong babalik. Pero sabi po natin dito, believe in His coming. Tama po ba? Naniniwala po ba kayong babalik ng Panginoon? Kasi kung hindi po kayo naniniwala, wala na po kayong pag-asa sa buhay. Yun na po yung natin, ultimate hope natin sa pagbabalik niya. Kaya sabi natin, believe in His coming, pray for His coming, love His coming, preach His coming, watch for His coming, wait for His coming, expect His coming, look for His coming. And mind you mga kapatid, Jesus Christ said, sa huling mga araw, di po ba? Ito ang mga mangyayari, ito ang mga ganap. Kailan yung huling araw? Nung pinanganak siya, yun na po ang simula ng huling mga araw. Hindi po yung ngayon, hindi po yung bukas. Noon pa man, nagsimula na po ang last days. Kaya po dito natin makikita, dapat handa talaga po tayo. Okay po? Now, tuloy pa po tayo. Isa pa po sa mga divine attributes ng Panginoon. So, yung tinatawag po omnipotence ng Diyos. When we say omnipotence po, He is the all-powerful God. Meaning, nothing is too difficult for Him. Nothing is impossible with Him. Lahat po ay kaya po niyang gawin, maliban sa isa. Kasalanan. Okay? Hindi po niya kayo magkasala. O hindi po niya gagawin magkasala. Okay? Sapagkat yun po ay magkukontradict na sa kanya pong kalikasan. Okay po? Now, sa Matthew chapter 8, verse 23 to 27, ay makabasa po natin. And when He got into the boat, His disciples followed Him. And behold, there arose a great storm on the sea, so that the boat was being swamped by the waves. But He was what? Asleep. Bakit tulog si Kristo? Pagod. Ipapakita na humanity niya. Okay, good. And they went and woke Him, saying, Save us, Lord, we are perishing. In verse 26, and He said to them, Why are you afraid, O you of little faith? Then He rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Sabi pa po, and the men marveled, saying, What sort of man is this, that even the winds and sea obey Him? What sort of a man is this? This is not just man. Pero hindi pa po gets ng mga alagad po yan. There is also a similar event in the Gospels. Narinig-recall niyo po yung nagtakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Alam niyo po ba ang description po doon? Pagbalik ni Kristo at ni Pedro sa bangka, wala po siya sinasabi yung hinto ng mga. Ganun po ka makapangyarihan si Kristo. In-exercise po niya ang divine attribute na meron siya ng omnipotence. Kita niyo po yan? Hindi po siya nag-pray sa Father. Out of His own prerogative niya ginawa yan. Kita niyo po yan? In-exercise po niya yan. Sapagkat nga, siya po ay makapangyarihan Diyos. Okay po? Now, sabi din po sa Colossians 1:15-16, sabi po dyan, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. Since all things were created through Him and for Him, it gives us a picture that Christ is truly omnipotent. Makapangyarihan po ang ating Panginoon. Wala po, imposible po sa Kanya. So, ito po yung ilan po sa mga incommunicable attributes na nagpapatunay na totoo nga si Kristo ay tunay na Diyos. Alisin niyo po ang isa dyan, kulang na po yan. Ito niyo po yan. Kaya po, necessarily, ay in-enumerate po natin yan sapagkat, again, yan po yung constitute na dagdag pruweba po sa atin na makita po natin totoo nga si Kristo ay Diyos. May question po ba kayo doon? Wala na po. Doon po tayo sa third point po natin. Ayan, the deity of Christ, ito po kanina, yung possession po niya ng divine attributes.
This time po, yung performance naman po ng divine works ng ating Panginoon. Makikita po natin sa New Testament, sa buhay at sa ministry ng Panginoon, makikita na siya po ay nag-exercise or nag-perform ng divine tasks. And no ordinary man can do such. Only God can do that. And this is a strong proof for the deity of Christ. Siya ay gumawa ng mga bagay na tanging isang Diyos lamang ang makakagawa. Ano po yun? Number one, of course, needless to say, creation. Siya po ang nag-create sa lahat. Okay po. Tingin ko po, hindi ko po ito kailangan po ipaliwanag pa. Ano po? Pangalawa po, regulation. When we see regulation, ano po kaya ibig sabihin yan? He is the one who rules or directs everything. Siya nag-regulate na lahat ng bagay. Siya nag-control sa lahat po ng bagay. Hebrews 1:3 and Colossians 1:17, ang sabi po, He does not go away and leave His creation. He upholds all things. Alam niyo po ba yung kanta ng secular na from a distance? From a distance. Sorry, kapagaling ko muna yung voice ko. Pero alam niyo po yung from a distance. Pero alam niyo po yung idea po. So yung katotohanan po ng song na yun, nag-communicate na para daw si Lord nasa distansya lang. Nasa malayo lang. Yun, God is watching us from afar, from a distance, na parang kung detached siya sa creation niya. That's not true. Bagamat si Lord po ay transcendent, imanit din po ang Panginoon, malapit din po sa atin. Nakuha po ba natin yun? Yes, He is the transcendent God, okay, but at the same time, He is also immanent po, malapit sa atin, sapagkat He dwells in us. Di po ba naninirahan po siya sa atin? Kaya dito po makikita po natin, when we say regulation, it only means He is the one who rules, He directs everything, He does not go away and leave His creation, He upholds all things. Siya po ang nagsulusting po sa lahat ng bagay. Kaya po, logically speaking, this is the reason po kung bakit po ang mundo natin ginagalawa, ay patuloy po sa pag-spin po niya. And some scientists would say na kapag ang mundo po natin ay umatras ng konti, nag-use sa kanyang po pag-ikot, manimigas po ang buong mundo. Mapupulo tayo ng yelo. Kapag na tayo naman po ay konti lang, na mausog po mapalapit po sa araw, sulog tayo lahat. Ang tanong, bakit hindi nawawala po sa access ng mundo? Kasi meron pong may hawak niyan. Meron po nagkukontrol dyan. Yan ay walang iba kung tirani ng Panginoon. Another, tingnan po natin, sa divine performance po ng Lord, yung mga miracles. Sa John 10:37 po and 14:11 prove that Christ is indeed divine, and in this particular passage po, makikita po natin yung divinity po niya sa pamamagitan po ng pagganap po niya, paggawa po niya ng mga miracles. Tandaan po natin, no ordinary man can do such thing. Only the God-man, Jesus Christ. Sabi po sa John 10:36-38, tingnan po ninyo, ako'y pinili at sinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabi niya lapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong ano daw po? Paniwalaan. Kung itong ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw ninyo paniwala sa akin, sa gayon matitiyak ninyo nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama. Sabi dito sa John 14:11, maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyo maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Di ba meron tayong kanta? Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Para mali lyrics ko eh. Basta sounds like, pwede na po yun. Pero ang tingin po kasi ng iba po, di po ba, may mga miracle workers. Pero ito po, gusto ko makita niyo po dito, si Christ po dito, He is more than a miracle worker. Okay? Hindi lang po niya kaya mag-perform ng mga miracle worker na ito. Kundi yung mga miracle acts po na ito. Kundi sa bawat miracles na kanya pong ginagawa, ito po ay patunay na yan po ay dahil sa kanya pong kapangyarihan, dahil sa kanya pong kalikasan. Tama po ba? Pwede po ba ninyo masabi po ng ibang mga miracle worker po sa panahon natin ngayon, Diyos? Hindi. Ako lang sila eh. Baka nga hindi pa nga sila sa Diyos at ginagamit lang sila ng kaaway para manisib ang mga tao eh. Tama? We don't even know. Pero ang Panginoon po dito, makikita natin sa bawat performance po niya ng mga miracles, makikita po natin dyan na siya ay tunay ng divine. Another example po, di po ba si Jesus Christ po nagpakain po ng 5,000 tao? Sa pamamagitan po ng ilan? 5 tinapay at 2 isda.
sabi po ng mga scholars, lalaki lang po ang binilang nun, 5,000, wala pa po yung mga bata. And some scholars would say na baka umawat po ito ng 17,000 to 20,000 people. Pero napakain po niya sa ganun. Eh sobra pa. Tama po, may sobra pa po. Eh kaya po ba yun ni Kibuloy? Ay, hindi kaya ni Kibuloy yan. Hindi nga siya makatakas sa ulungan po niya. Di ba? So, makikita niyo po doon na talagang si Kristo lang po ang makakagawa ng mga ganyang mga bagay. Sapagkat siya po ay tunay na makapangyarihan po Panginoon. Okay po? Kaya po, naniniwala po tayo, His words show that He is truly divine. Again, no ordinary man can do such things. Only the God-man, Jesus Christ. Another po, tingnan po ninyo, si Kristo po ba ay patawad po ng kasalanan ng tao? Yes, naniniwala po tayo sapagkat siya po mismo nagsabi ng maraming instances sa Bible. In Mark 2, 3-12, in this particular passage po, we shall see Jesus healing the paralytic, and it was done to demonstrate His authority and ability to exercise divine prerogative to forgive sins. Mga kapatid, by the way, kapag sinabi po natin divine prerogative, pwede niyo po ba sabihin divine prerogative? Divine prerogative. Kapag sinabi po divine prerogative, ang ibig sabihin po, ito po yung karapatan ng Diyos sa gawin niya. Siya lang meron pong karapatan ito. Okay? Ito po yung mga pagpili ng Panginoon na gusto niyang gawin po. Pero gusto ko makita niyo po dito yung passage po na ito. Sabi po sa Mark 2:5, tingnan niyo po, and when Jesus saw their faith. Tingnan niyo po, kaya po makita yung tao. Pwede ang sabihin po ng isang grupo ng tao ay meron pa ng palataya kay Kristo, pero unsure tayo kung legit ba o hindi. Pero dito po, when the Bible says, when Jesus saw their faith, kita ni Kristo talaga lahat. Because He knows all things. Tama po? At ang sabi po, He said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Now, ito na po. Kapag nag-stop po tayo dito, wala akong magiging problema. Tama po? Kasi prerogative niya ng Diyos yun eh. Prerogative ni Kristo na magpatawad po ng kasalanan. Now, dito po sa next verse, makikita natin, ito na. Now, some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts. Hindi sila kumitibo, mga kapatid, ha? On their own lang, nakaupo sila, nag-question sila sa puso nila, at sinasabi nila, why does this man speak like that? Bakit nagkasalita ng ganito yung tao nito? Sabi niya, he is blaspheming. Who can forgive sins? But God alone. Nakita niyo po? Tama po ba sinabi po ng mga skriba sa last part? Who can forgive sins but God alone? That is true. Wala pong mali ang sinabi po nila. It just so happened in the first part po ng kailang statement, doon po sila nagkamali. Sapagkat hindi po nila nauunawa at hindi sila naniniwala si Kristo ay ito sa kanyang claim. Nakita niyo po yan? Sabi pa po sa verses 8 to 9, ay ganito. And immediately Jesus, grabe no? Perceiving in His spirit that they thus questioned within themselves, said to them, ang ganito? Nakakita ni Kristo, na kini-question siya ng mga tao na to dahil basa ni Kristo ang puso nila. Ang tugon po ni Kristo ay ganito, why do you question these things in your hearts? Paano po kaya mo si Kristo ganun? Yung hindi po ay kumikibo, hindi po ay kumikibo na sabihin na, bakit yun na iniisip mo sa akin? Nakakatakot po yun. Pag kami gumawa po sa inyong ganyan, sabihan din, ano pasabo? Tamang hinala ka lang, nahuhula ka lang. Pero dito po si Jesus Christ, hindi. Kasi alam ni Kristo po ang lahat ng bagay. Kaya sabi po dito, which is easier? To say to the paralytic, your sins are forgiven? Or to say, rise, take up your bed, and walk. Sabi niya, ano ba mas madali? Sabihin ko, i-proclaim ko, at ipahayag ko na, anak, pinatawad ka na sa iyong kasalanan, o tumayo ka dyan, at magsimula kang maglakad. Anong mas madali dyan? Kaya lagi mo sabi sa verse 10, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Ang sabi po niya sa paralytic, ay na nga po, inutusan niyang tumayo ang paralytic. At sinabi niya, pinatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Tandaan niyo po ito mga kapatid, Diyos lang ang pwede po magpatawad. Tama ang sinabi ng mga skriba. It just so happened, hindi po sila sumasampalataya kay niwala kay Kristo. Kaya nung narinig din ang sinabi ni Kristo, pinapatawad na kita, ako po, punong-puno po sila ng galit. Kasi sinasabi nila, ako, huwag pong propeta na huwag kayo maniwala natin. Huwag po natin yan. So isa po sa exercise po na ginawa ni Kristo ay yung kanya pong pagpapatawad po ng kasalanan.
Another, si Kristo din po ang giver of life. Sabi po sa John 10:28, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Napakaganda po ng verse po na ito. Sana po next week ay mabalikan natin yung verse para po mas na-expound po natin. Sabi po sa John 17:2 ay, since you have given Him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given Him. Tandaan po natin from here, makikita po natin, Diyos lang po ang pwede po mag-grant ng buhay na walang hanggan. Okay? Hindi po pwede si Satan niya, wala siyang kakayahan. Sapagkat siya, wala po siyang buhay na walang hanggan. Meaning, alam niya kung ano pinag-ihintay sa kanya. Siya po'y mapaparusahan po. Si Kristo lang. At ang Diyos lang po ang may prerogative po na makapagbigay po niya ng buhay na walang hanggan. Kaya po ang paniniwala natin, si Kristo po ay tuloy ng Diyos sapagkat nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan at ang mga pinagkalooban po niya nito ay kailanman hindi mananakaw sa kamay po niya. Ano po mong ibig sabihin po nun? Meron tayong assurance of salvation. Na kahit ano po mangyari sa atin, safe and secure tayo sa kamay ng ating pong Panginoon. Sabi nga po, He will keep those whom He called. He will keep those whom He called. Another po, sabi natin, yan, ito po ito, resurrection of the dead. Sabi po sa John 11:25, si Kristo po mismo nagsabi, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Ang tanong po niya sa mga alagad, do you believe this? Alam niyo po, ang claim po ni Kristo dito, siya po ang resurrection at ang buhay. And this only means there is no resurrection apart from Him. Ulitin ko po, there is no resurrection apart from the Lord Jesus Christ. Ang isang tao po ay hindi nakakaranas ng muling pagkabuhay kung siya po ay hiwalay kay Kristo. At ang wika pa po ng ating Panginoon, siya ang buhay. Sa makatuwid mga kapatid, ang kamatayan mo ay walang kapangyarihan over Him. Okay? Sabi nga po, death has no ultimate power over Christ. Alam niyo po, Jesus here is making a statement concerning His divine nature. That He is the God-man. At ito po ay napatunayan po natin sa Kanya pong muling pagkabuhay. How can we be certain that Christ is true sa Kanya pong salita? Kasi sinabi niya, I am the resurrection and the life. Anong pruweba? Siya mismo namatay, muling nabuhay, at ngayon po'y nakaupo sa kanyang trono ng Diyos. Kung hindi po siya nabuhay, hindi po siya totoo sa kanyang pong salita, hindi siya dapat sundin. Consistent po ba ang scripture? Yes, consistent po yan. Kaya nga po sabi nga po ng isang tao, the greatest proof of Christ's deity is that He resurrected from the dead and ascended to be with the Father. Isa daw po yan sa makapangyarihang pruweba ng kapangyarihan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sabi pa po natin, through His resurrection, all of His claims were proven what? True. Sa pamamagitan daw po ng kanyang muling pagkabuhay, lahat ng kanyang mga claims patungkol sa kanyang sarili ay napatunayan pong totoo. Sapagkat alam niyo po, ang kaisa-isang bagay na sumalungat po sa order po ng mundo na ginagalawan po natin ngayon, sa natural course ng mundo natin, alam niyo po ano yun? Resurrection. Tingnan niyo po mabuti. Ang natural course po ng mundo natin, papunta na po tayo sa pagkawasak po nito. Tama po ba? Tingnan niyo po bakit po yung mga, bakit po yung mga may edad, lagi po sinasabi, naku nung araw, sa pagbuhay. Naku nung araw, walang electric fan, pero malamig ang panahon. Tama po ba? Kamakailan nga po, nag-uusap kami po doon sa church, kami po ng mga, nandun po sa office, sa church office. Sabi ko, bakit na kaya nung bata tayo, no? Public school lang tayo nag-aaral, walang electric fan, pero hindi tayo naiinitan. Tama po ba? Ngayon, naka-aircon ka na, nakatutok na electric fan sa'yo, naglilimahin ka pa rin. Pause na pause pa rin po tayo. Kasi po, patuloy po sa pagkawasak ang mundo na ginagalawan po natin. Whether we like it or not, ganyan talaga po mangyayari po dyan. Kaya po, tingnan po rin. Pero po ba kayo nakita na tumatanda ho, pabata ng pabata ang itsura? Parang, may palabas na gano'n yan. Curious Case of Benjamin Button, napanood niyo po ba yun? Pinanganak siya, nung pinanganak siya, nakatakot ang itsura, hindi siya cute eh.
Nakakatakot po itsura niya eh. Tapos tumatanda po siya, nagkakailang pamataan po siya ng pabata. Baliktad. Pero alam natin, palabas lang po yun. Kasi nga po, alam natin na ang natural course ng mundo na ginagalawa natin, papunta po sa pagkaswasak, pagkasira nito, sorry po sa pagkamangin po nito. Tama po? Ano po yung sumalungat doon? Resurrection ni Cristo. Hindi po yun. Kung lahat po, ang natural course ng mundo nito ay papunta sa kanyang demise, pagkawasak. Yung resurrection ni Cristo ay papatuloy, sila may kakayang gumawa. Kumontra yan sa natural course ng mundo nito. At kinontra niya yung pinakatakutan po ng tao. Ano yun? Kamatayan. Na lahat po ng sumampalataya po sa kanya ay muli po mabubuhay. Kaya nga po sabi po natin dito, sa pamamagitan ng kanya pong muling pagkabuhay, winasak po niya ang kamatayan. Isang bagay po yan dapat natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. Ang kamatayan po, ang tibo nito ay winasak na ni Kristo. The very thing na kinakatakutan po ng lahat ng mga tao, tinalo na po ng ating Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians 15:54-57, death is swallowed up. Ayan, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya po masasabi po natin mga kapatid, dahil ang ating Diyos sa sinampalatayanan ay muli na buhay, tayo din ay makakaranas po ng muling pagkabuhay. Amen po ba? At sa ating po muling pagkabuhay, mga kapatid, meron tayong glorified body. Perfecto na po yun. Napakasarap po yata. Sunod po, His resurrection validates our preaching and faith. Ayan. His resurrection validates our preaching and faith. Sabi po sa 1 Corinthians 15:14 ay ganito. At kung si Kristo hindi muling binuhay, kaya po sabi ni Paul, ano daw po? Walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Napakasakit. Bakit po walang katuturan? Kasi yung Diyos na sinampalatayaan natin na natiling patay. Tama po? Hindi siya karapat-dapat sa palatayanan. Sapagkat siya na nag-claim na resurrection and life siya na hindi niya nabuhay sarili niya. He's not worthy to be followed. He's not worthy to be worshipped. Kaya nga po mga kapatid, since si Kristo po ay muling nabuhay, dapat makita po natin ang kahalagahan ng resurrection. His resurrection proves that our hope lives. Ang pag-asa po natin ay buhay. Sapagkat siya po ay walang iba kundi po si Kristo. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again. Tingnan niyo po. He has caused us. Siya ang gumawa para tayo po mag-born again to a living hope sa pamamagitan po ng resurrection of Christ from the dead. Kaya po ito po ang touch po natin dito mga kapatid. Ano man ang kalagayan natin, tandaan po natin, hindi tayo mawala ng pag-asa. Okay? As long as Jesus Christ lives, your hope lives. And eternal po si Jesus Christ. So, we have this endless hope. Salamat na naman po, tayo po ay nakakilala po sa Kanya. Last po, dito po sa performance of divine works, na nagpapahayag po at nagpapatuloy ng divinity or deity ni Christ is yung tinatawag po na judgment. Tingnan yung mga pagkatabi po rin yung mukha mo ba judgmental? Hindi nyo po ba konting na kasi nausgahan na po kayo agad. Sabi po sa John 5:22, ganito po. For the Father judges no one, but has given all judgment to the Son. Sabi din po sa verse 27, and He, Father, has given Him authority to execute judgment because He is the Son of Man. Now, Jesus Christ in this particular passage po, John 5:19-29, shows His authority. And that authority was given to Him by the Father. Ang Ama po nagbigay ng otoridad po na yun. Therefore, Christ will be the judge of the whole world. Now, like what Paul said in his charge to spiritual son Timothy, sabi po na 2 Timothy 4:1, ay ganito, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, ano po sabi? Who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom. Ang dami po ninyo, isa lang po mag-judge po sa atin, walang iba kundi si Kristo. At dahil ikaw at ako po is mampalataya na sa Kanya, we will no longer be judged.
Salamat po, no? Nakakatakot po yun kung sa pagharap po natin kay Kristo, tayo po yung paparusahan po niya. Salamat na lamang po dahil binigyan niya tayo ng pananampalataya. Kaya po mula po dito, again mga kapatid, pinapatunayan lang po dito yung paggawa po ni Kristo ng mga divine prerogatives. Kaya pa po ba? May tanong po kayo? Wala na po. Para po nantong na po Sige po, sa mabilis na paraan, daanan po natin ito para mamaya po diretso na tayo sa humanity naman po ng ating Panginoon. Sa last part po, tingin po natin, the worship of Jesus. Ito na po in a sense yung pinaka-practical po. Alam niyo po ang bakit? Because if Christ is truly divine, He is worthy of worship. Ganun po kasi yan. Scripture is clear that God alone is to be worshipped. And since si Kristo po ay divine, He is worthy of worship. Tandaan po natin, sabi po, elect angels and holy men reject worship when they render to them. Yet Jesus accepts worship. Napansin niyo po ba yan? Sa Old Testament, meron po mga anghel na parang gusto sila sambahin po ng mga tao. Pero ni-reject nila yung pagsamba ng mga tao Kasi alam ng mga anghel na hindi sila karapat dapat sambahin. Tama po? Ang karapat dapat sambahin lang ay walang iba kundi ang Panginoon. Pero dito po, si Jesus Christ, never niya ni-reject ang pagsamba po ng mga tao. Tinanggap ni Kristo. Doon pa lang po makikita nyo na naklaro sa puso at isip ni Kristo. Talagang kiniklaim niya na siya po ay tunay na Panginoon ng Diyos. In the words of Nicene Creed, sa Nicene Creed po, sabi po ganito, we believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, tingnan niyo po, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. So, in other words, we worship Jesus because He is truly and fully God. Ngayon po ba? Sinasamba na si Kristo sa pagkakasya po ay tunay na Diyos. Ngayon po, tunay na Diyos ang ating pong Panginoon. Ngayon po, tingnan po natin ang ilang mga instances na magkapatunay na si Kristo po ay sinamba po ng mga tao. Una, He was worshipped from His birth. He was worshipped from His birth. Matthew chapter 2, sabi po sa verse 2 ay ganito, where is He who has been born King of the Jews? For we saw His star when it rose and have come to worship Him. Sino po nagsabi nito? Magi, yung wise men. Tama po? Hinahanap nila po yung yung between. As sila po yung pumunta doon, hinahanap nila yung King of the Jews para sumamba. Sabi po sa verse 11, and going into that house, they saw the child with Mary, His mother, and they fell down and what? Worship Him. Pala po sinampala po siya si Kristo ng mga tao po dito. Again, pangalawa, He was worshipped when He was with the disciples. Ayan. He was worshipped by the disciples. Matthew 14:31-33, Jesus immediately reached out His hand and took hold of him, saying to him, O you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshipped Him, saying, Truly, you are the Son of God. Sinamba daw po siya ng mga alagad. Ang context po ito mga kapatid, ito binanggit ko kanina, nung pagkaligtas po niya kay Pedro sa pagkakalunod, pagbalik po niya sa bangka, huminto na po ang bagyo. At yung mga naka-witness po, sabi, truly ikaw nga ang Diyos. You're the Son of the living God. Sinamba po nila right there and then ang ating po Panginoon. I-reject po ba yung worship? Hindi. Tinanggap po ng ating Panginoon. Okay? Pangatlo po, He will still be the object of worship in the coming age. Naniniwala po ba kayo dyan? Si Kristo pa rin po daw ang pinaka-object o sentro ng pagsamba po natin sa dating pa po mga panahon. Tingnan niyo po ang sabi po sa Revelation 5:11-14. Ayan. Then I looked and I heard around the throne and the living creatures and the elders the voice of many angels, numbering myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb who was slain, to receive power and wealth and wisdom and might, and honor and glory and blessing. And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them, saying, To Him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. And the four living creatures said, Amen. And the elders fell down and worship. Alam niyo po mga kapatid, pinapakita lang po ito. Noon pa man, pinanganak siya, sinamba na siya.
Habang nag-ministeryo siya, sinamba siya. Dating na panahon, sasampahin siya. Kaya po sa tatlo mga bagay po na ito at mga examples po na ito, makikita po natin si Kristo po ay karapat dapat sampahin sa Panginoon po ng Diyos. Remember the words, worthy is the Lamb. Karapat dapat sampahin si Kristo. Kaya po from here, ang gusto ko sabihin ng mga kapatid, we worship Christ for who He really is. Sampahin natin si Kristo sa kung sino talaga siya. Okay? Hindi po sa mga bagay na, hindi po dahil sa mga bagay gusto natin makuha mula sa Kanya. Tandaan po ninyo, pagpalain ka man ng Diyos materially o hindi magbabago. Karapat dapat sampahin si Kristo. Tayo man po ay may karamdaman o wala, hindi magbabago ba ito hali, karapat dapat sampahin ng ating Panginoon sapagkat siya ay tunay ng Diyos. We worship Him for who He really is. And worship matters. Why? Because Christ matters. Tama po ba? Kung mahalaga si Kristo sa atin, at kung nakikita natin na walang buhay kung wala si Kristo, then makikita po natin ang pagsamba ay mahalaga din. Sapagkat ang sentro po ng pagsamba po natin ay walang iba kundi ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid, whenever we talk about worship, we say, familiar na tayo sa concept po nito. Di po ba? Di po dito ginagawa, every week ginagawa, every life group at fellowship ginagawa. And as a matter of fact, we always say, we love to worship the Lord. Amen po ba? Pero alam niyo po ba mga kapatid, one simple and one practical question that we have to answer is, do we love worshiping the Lord? Yes. If your answer is yes, balik na rin po natin ang katanungan. Does the Lord love your worship? That's the right question. Minsan ganito na tayo sa unang tanong. Mahal ko ba talaga sumamba sa Diyos? Do I value it? Does it really matter to you? Kahit ano pong sagot natin dyan, ang mag-determine ako totoo yan o hindi, ay yung pangalawang nakarangan. Does God love your worship? That's what really matters. Always remember po mga kapatid, the worship that truly glorifies the Lord is the worship that is centered on Christ. Di ba sabi po natin, kapag pinarangalan mo si Kristo, pinaparangalan mo na ang Ama. Pag sinamba mo si Kristo, sinamba mo na ang Ama. So here makikita po natin, ang pagsamba po pala mga kapatid, dapat nakasentro sa ating Panginoon. It must always be centered on Christ. Because alam niyo po mga kapatid, lagi natin naririnig pero mahina po gawin. Because the truth is, parang the sort of a devotion din po natin. The truth is, ganito, we have the tendency to worship for ourselves. May tendency po tayo na sumamba sa Panginoon para sa ating sarili. Kasi meron tayong request. Tama po ba? Meron tayong mahihingan. Ako, Lord, wala na akong bayad. Kasi may vocational pa. May bayad pa dito. Ako, Lord, wala akong bayad dito. Bahala na silang Sara dito. Ako mga ginagawa. O Lord, ayan na po yung Judith. Malapit na. Lord, may sakit yung anak ko. Ganyan-ganyan. Kasama ko sa iyo. Pero mga kapatid, pagka po ganyan, hindi po ba parang naging self-centered tayo sa pagsama? If Christ is truly worthy of your worship, asan ba tayo hindi dahil meron tayong gusto kumili? Asan ba tayo hindi mo dahil meron tayong gusto makuha pabor sa Kanya? Saan ba tayo kasi dapat siya? Bagamat sinabi po ng Bible, sinabi ng Panginoon na kung kayo may pangangailangan, lumapit kayo sa akin. But that's not your goal. Why you come to the Lord? You come to the Lord with an open heart. Lord, I am here because I want to worship you. Sapagkat mas mahalaga ka kaysa sa mga pangangailangan ko. Kapag na-reverse ang order, ako po, hindi ko makapagbibigay ng kalooban ng sa Panginoon. So we worship the Lord centered on the Lord Jesus Christ. Pangalawa po, mahirap din po yan sapagkat in our worship, we may have been influenced by the world. We have to be very careful. Baka po sa paraan ng ating pagsamba, di natin nakikita, wala tayong pinagkaiba sa party ng mundo. Baka ang pagtingin po ng maraming kabataan sa church pagdating sa worship, party yan, islaman yan, mga ganyan. Ako, hindi po ganoon yun mga kapatid. Tandaan po ninyo, meron pong isang lingkod po ng Panginoon. Ang ganda po na sinabi niyo. Sabi niya, worship is no longer worship when it reflects the culture around us more than the Christ within us. Tingnan po natin. Yung paraan ko ba ng pagsamba, personal worship ko sa Lord, does it
Does it reflect Christ na nananahan sa akin? Or ang nasa langit sa akin ay yung mundo na ginagalawan ko? Yung pamamaraan ng mundo. Kaya po mga kapatid mula po dito, makita po natin, dapat maging maingat po tayo. Ang pagsambahan dito patungo sa atin. Patungo dito sa ating Panginoon. Kaya dapat lagi tayo nakasentro kay Kristo. Kaya tanong po sa atin before we end, paano tayo maging Christ-centered sa pagsambahan? Since Christ is divine, yan po in-establish natin sa unang kalikasan ni Kristo. Diyos si Kristo. Dapat yung sambahin. Paano tayo dapat manatili Christ-centered? Una po, tingnan po natin. Mabilis na. Number 1, remember who He really is. Never forget na ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari at dapat sambahin. Pangalawa, remember what He has done. Alalahanin mo kapatid ko ang ginawa niya para sa iyo. Namatay siya para sa iyo. Sinalo niya ang bawat patak ng buot ng Ama dahil sa kasalanan ng kasalanan niya. Iniis niya ang lahat, maligtas lamang po tayo. Pangatlo po, remember what He is doing at the moment. Kagaya po sinabi ko po kanina, hindi po natatapos ang ministeryo ni Kristo sa atin. Yung principle ni Jesus Christ na ginawa po doon sa krus ng Kalbaryo, hindi po na nagtapos yun. Even at the moment po, mga kapatid, nag-minister si Kristo sa atin. Alam niyo po kung paano? Nag-i-intercede siya sa iyo at sa akin sa akin. Namamagitan pa rin po siya. Kaya nga po, dito po sabi sa John 14:6, ano po sabi doon? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. We can only come to the Father in prayer through Christ na namamagitan. We can only worship the Father genuinely through Christ. We can only serve the Father in a glorifying manner through Christ. Kaya kapag nawala mo si Kristo dyan, nawala mo. Pero tayo po'y nakapagpapatuloy dahil sa patuloy po na ministry na ginagawa ni Kristo sa atin sa kasalukuyan. Hindi lamang po yun. Isa pa po sa dapat at alalahanin, remember what He will do. Ano po yung gagawin po ng ating Panginoon? Kaya po siyang inilaan para po sa mga anak po. Di po ba? Na-excite po ba kayo sa dulo ng buhay natin, isa-isa tayong haharap sa Panginoon? At sabi po ni Pablo, siya ang magpuputol sa atin ng corona. Imagine po yun. Yun po yung inilaan ni Kristos, taong katulad mo. Ang taong katulad ko na napakadami kasalanan ginawa laban sa kanya pero niligtas niya. Yan yung naghihintay sa atin. Kaya nga po sabi natin, hindi tayo deserving dyan. Yes. In any, kahit ano pa pong definition natin doon sa word na deserve, hindi tayo deserve dyan. Pero yan po ang inilaan ni Kristo para po sa atin. Sarap po, no? Nakaka-humble. Hindi po nakaka-humble, nakaka-humble. Pero sino ba tayo para gawin niya ni Kristo para tayo? At panghuli po, remember to do everything for Him. Lahat po ay gagawin natin para lamang po sa Kanya. Brothers and sisters, if we truly believe that Christ is God, He is divine, therefore we know deep down inside our hearts, He is worthy of our worship, He is worthy of our adoration, and our service. May God find us na sa lahat po ng mga bagay na ginagawa natin dito at sa ating po mga respective churches ay tunay nga mag-magnify ng ating Panginoon. Again, sa session po natin this morning, tandaan po ninyo, ang isang kalikasan ni Kristo, siya ay Diyos. He is truly God, He is fully God, and He is worthy of our worship. Good morning po. So it's exactly 12:02. Pwede na po tayo siguro po mag-lunch. At pwede po tayo mag-restroom. Ilang minutes po kailangan po natin?